Okay, magabi ka na tong tanan, mga higala, mga igsoon. Salamaton ta sa Ginoo for another opportunity, no? Another night nga gihatag sa Dios wherein makatuon na pud kita sa pulong sa Ginoo. So, grasya ug panalangin sa Dios ang gihatag niya kanato mga kaigsunan nga natay kusog, no? Gihatag niya sa tuwa, makapanglihok kita sa tong mga trabahon during the day kaganina natay mga trabaho, gisave kita sa Dios sa pagbiyahe nato sa tuang pag-drive sa itong mga sakyanan, sa mga motor, gitagaan tagkaalam sa Ginoo para ma-perform ito ang duties and functions gitagaan tagkusog sa Ginoo. So takos nga ulian sa pagpasalamat ang Dios mga kaigsuonan. So dalaygon ang Dios karong kagabion mga kaigsuonan, no? So if you have your Bible with you, please open in the book of uh, Jonah chapter 1 verse 12. So in Jonah chapter 1 verse 12, it says, it says, and he said unto them, take me up and cast me forth into the sea, so shall the sea become unto you. For I know that for my sake this great tempest is upon you. So, nasayod na tanong, I know each one of us natay kanang kasayuran sa pangitabo sa kinabuhi ni Jonah before. But I want to kuhan ka ng ibalik na to, no? Para ma-refresh na to, makakuha tag panalangin ani ang kinabuhi po, no? So, itong basahon mga kaigsunan, taga na itong pag-reflection ang kinabuhi ni Jonah. The life of Jonah teaches us that we can never run away from God's presence and purpose, no? Ang kinabuhi ni Jonah nagatudlo kanatong tanan nga dili ta maka dagan palayo atubangan sa Dios, no? From God's presence and purpose. When God called Jonah to preach to Nineveh, he chose to flee instead of obey. His disobedience brought a storm into his life and affected those around him, no? So itong basahon mga kaibigan in Jonah chapter 1 verse 1 itong basahon sa Bisaya kini nga pulong aron masabtan kanato sa mga Cebuano nato nga mga kaigsunan diha, no? May gabi kanatong tanan. As a Adiped family, good evening sa kauban, mga kauban sa Faith Baptist Church, good evening. Sa Sinercy by Grace Choir, good evening sa akong family, good evening, no? So akong basahon in Jonah chapter 1 verse 1, it says, usa ka adlaw ni ana ang Ginoo miingon kang Jonas nga anak ni Amitay. Lakaw ngadto sa dakong syudad sa Nineveh og badlunga ang katawhan didto kay nasayran ko nga hilabihan sila kadautan. Apan inay moadto si Jonas sa Nineveh, mipadulong hinuon siya sa Tarsis. Miadto siya sa Joppa ug didto may barko nga paingon sa Tarsis. Mibayad siya sa iyang plite ug misakay siya aron mahilayo sa Ginoo, no? Instead nga paadtuon siya sa Nineveh, but niadto si Jonas sa Tarsis. Ang tiwason. Apan ang Ginoo nagpadala og unos. Kusog kini kaayong tungod niini namiligro nga maguba ang barko. Grabe ang unos nga gipadala sa Dios, kusog kaayo, no? Sometimes ang storms nga gihatag sa Dios is for us to learn, for us nga madisiplina kita higala igsoon. So sa dihang giingnan si Jonah sa Ginoo nga paadtuon siya sa Nineveh apan niadto siya sa Tarsis, no? Dayon ang iyang barko nga gisakyan nahitabo nga kusog kayong bagyo, kusog kayong hangin, ang storm kusog kayo, nagkiling-kiling ang iyang barko nga gisakyan mga kaigsunan. So nadamay ang iyang mga kaubanan nga mga pasahero ato nga barko. So nalisang ang tanang tripulante ug ang tagsatag sa kanila nagpakitabang sa iyang Dios, no? Mga tripulante nga nanakay adto nangalisang gid sila
Kay grabe ka kusog nga storm ang ilaang na nabatian, ilaang na nasugamak sila sa dakong bagyo, storm mga kaigsuonan. Ug aron dili kaayo mamiligro ang barko, ilang gipangtambog sa dagat ang mga karga, no? So mga tripulante nangalisang sila, tawag sila ang Dios, and then ang mga kargo, mga bagahe nga gidala ato nga barko, ilang gipangtambog sa dagat, no? Ang mga karga. Apan si Jonas na nahinanok didto sa usa ka suok sa ilalom sa barko, no? Apan si Jonas mga kaigsuonan natulog lamang siya didto sa ilawom, no? Didto sa barko. Nakita siya sa kapitan sa barko ug giingnan nganong natulog ka man. So ang kapitan nakakita ni Jonah. Gipangutana siya nganong natulog ka man. Bangon og pagpakitabang sa imong Dios basin pagmaluoy siya kanato ug lawson kita niya. No, giingnan siya sa kapitan nga bangon pagampo basin maluoy ang imong Dios. Ang pagampo sa imong Dios basin maluoy siya nato, tabangan ta niya, luwason ta niya. So in verse 7, unya nagkasabot ang mga tripulante nga magripa sila aron pagsusi kinsay hinungdan sa katalagman nga ilang nahiaguman o ang ngalan ni Jonas mao'y natungnan, no? During that time sila gitawag nagripa sila, no? Murag kaslats nagbunotay sila og kinsa gyud hinungdan anang dako nga storm nga ilaang nasugamak, na ilaang nabatyagan mga kaigsuonan dito sa laod. And then ang nahitabo is ang ngalan ni Jonas ang nagawas mga kaigsuonan. So ang nahitabo na mga kaigsuonan is busa gipangutana nila siya, gipangutana si Jonas mga kaigsuonan. So ikaw ba'y hinungdan niini? Unsa may gibuhat mo dinhi og taga-diin ka man? Si Jonas mitubag, Hebrohanon ako ug si Yahweh mao ang akong Dios, no? Hebrohanon si Jonas yang pagtubag dun iya ang Yahweh mao ang iyang Dios. Siya ang Dios sa langit nga mao'y nagbuhat sa dagat ug sa yuta. Og gisuginlan nila si Jonas nga milikay siya sa Ginoo. No? Og gisuginlan ni Jonas ang mga tripulante nga milikay siya sa Ginoo. Busa nalisang ang mga tripulante og niingon kaniya pagkakuyaw na ining imong gibuhat. Nalisang ang mga tripulante kay si Jonas may hinungdan dahil manong dako ang storm ng ilang natagbuan kay because wala siya ni ituo sa mando sa Ginoo, no? So nagay time nga kung ikaw gisuway ka, wala ka ni gisunod sa mando sa Ginoo, mas costly pa ang pagsuway, no? Nang mas madak-an pa ka gasto nga ni disobey ka, no? Kay makasugamak kag mga klase-klase nga mga panghitabo. So Jonah's story is also a powerful reminder of God's mercy, no? Ang story ni Jonah mga kaigsuonan is a powerful reminder of God's mercy. Even after Jonah ran away, God did not abandon him. Through the great fish, God gave Jonah a second chance. After Jonah repented, he obeyed God's command and the people of Nineveh turned to God. So grabe ang kaluoy gid sa Dios mga kaigsuonan, dili gid matupngan ang kaluoy sa Ginoo, dili gid mag-aundan. Kay even nag-run away si Jonah mga kaigsuonan, gitagaan sa second chance sa Ginoo, second chance nga sa dihang gitambog siya didto sa kuno, atong tiwason pagbasa. Sanglit sa verse 11, sanglit misamot man kakusog ang unos giingnan si Jonas sa mga tripulante. Unsaon ka man namo aron mulinaw ang dagat. Sa mga tripulante mga kaigsuonan nangutana na og unsaon nila si Jonah
aron mahimong malinawon ang dagat nga balik siya sa normal, nga malinaw siya. Itubag si Jonas mga kaigsuonan, siya itambog ako sa dagat aron mohunong ang unos kay ako'y nakaingon niini. So grabe ang nasa una ni Jonah during this time, no? Paminaw niya magpatambog na lang siya dito sa dagat, no? Paminaw niya mag-suicide na lang ko. Paminaw niya mamatay na lang ko because siya mo hinungdan atong dako kayong storm ilang natagbuan. So during this time murag hopeless Jonah kay Jonah, no? Kay siya mo hinungdan, wala siya nituo sa Ginoo. So patambog na lang siya dito sa dagat. In verse 13, bisan pa niini nanglimbasog lang gihapon pagbugsay ang mga tripulante aron ang barko makaabot sa baybayon. Apan kawang lamang kini kay misamot man kakusog ang hangin. No? Wala pa gihapon nito ang mga tripulante. Kay dili sila gusto nga naay mamatay nga itambog dito sa dagat. Nagnikamon sila pagbugsay aron ang barko makaabot gid sa baybayon. Apan misamot kakusog ang hangin. On verse 14, busa nagpakitabang sila sa Ginoo. O Ginoo, ayaw in taon itugot na mamatay kami tungod sa kinabuhi na ining tawana. O ilang gi-blame mga kay Jonah, si Jonah because si Jonah ni istorya sa ila ang mao ko tay nahitabo nga dakong storm ilang na tagbuan because nisuway siya sa Dios, wala niya tumana ang sugo sa Ginoo. So ayaw in taon kami siluti kay imo man kining pagbuot. In verse 15 unya gialsa nila si Jonas og gitambog sa dagat, no? In verse 15 ila na yung gialsa si Jonas mga kaigsoonan kay dili na gid nila makaya ang kakusog sa storm. So saon nagbugsay dili nila madala. Itambog na gid nila si Jonas didto sa dagat. Ug diha-diha mihunong ang unos, no? Nangahadlok pag-ayo ang mga tripulante sa Ginoo usa naghalad sila ug naghimog mga panaad kaniya, no? Tungod sa kahadlok sa mga tripulante naa sila gihimo nga mga paghalad, and then naa sila mga panaad ngadto sa Dios. In verse 17 unya gisugo ni Yahweh ang usa ka dakong isda sa paglamoy kang Jonas, no? Ang Dios during that time is nagatan-aw siya sa mga panghitabo, and even the big fish, no? Wala siguti unsa nga klaseng isda, it's either balyena baka o unsa mga klaseng isda nga dako kayo nga milamoy ni Jonas didto siya sa tiyan sa isda sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabi, no? 3 nights and 3 days dito si Jonas, no? Grabe kainit ang sulod sa ginhawaan sa isda. In chapter 2 verse 1 it says unya didto sa tiyan sa isda nagampo si Jonas sa Ginoo nga iyang Dios. Samtang naa si Jonas dito sa tiyan sa isda nagampo siya sa Ginoo nga iyang Dios. So munay nakanindot ni Jonas mga kaigsuonan, even in times of trouble siyang kinabuhi wala niya kalimti ang pagampo. Nagampo gyapon siya sa Dios, no? Kabalo siya nagkasala siya, nagampo siya sa Ginoo. And then unya gimanduan sa Ginoo ang isda nga iluwa si Jonas didto sa baybayon. O gituman kini sa isda, gimanduan sa Dios ang mga isda nga iluwa sila didto sa baybayon. In chapter 3 verse 1, ang Ginoo miingon na usab kang Jonas lakaw ngadto sa dakong syudad sa Ninive ug isangyaw didto ang mensahe nga gitugyan ko kanimo, no? So nahitabo gyud gihapon ang pagmando sa Ginoo, no? Apan nanay nahitabo ni Jonas pagawas na sa isda, maybe pa naupaw na si Jonas because grabe kainit ang sulod sa tiyan sa isda, no? So tungod sa iyang pagsuway mga kaigsuonan, no? Daghang nahitabo sa iya apan bisag usaon niyang suway mga higala apan gitambog siya, naabot gyud gihapon siya didto sa lugar sa Ninive nga gisugo siya sa pagsangyaw sa mensahe, no? So isangyaw didto ang mensahe nga gitugyan ko kanimo. So gitugyanan sa mensahe sa Dios, ipagsangyaw didto sa Ninive. Busa niadto si Jonas sa Ninive. Wala na siya choice, no? Ay didto naman sa giluwa sa isda sa baybayon sa lugar sa syudad sa Ninive.
Ang Ninibe dako kaayong syudad ug 3 ka adlaw ang pagbaktas adlas niini. Grabe pa gyud ang pagbaktas no. 3 days pa gyud sa gikan sa baybayon. Dako kasi ang syudad. Si Jonas misulod sa syudad ug tapos sa usa ka adlaw ang pagbaktas, miingon siya, laglagon ang Ninibe tapos sa 40 ka adlaw. So man ang mensahe mga kaigsuonan nga laglagon ang Ninibe tapos sa 40 ka adlaw. In verse 5, ang tanang tao nga nagpuyo sa Ninibe mituo sa mensahe sa Dios ug nagpuasa sila. Ang tanang tao gikan sa labing inila ngadto sa labing timawa nagbistig sako ilhanan sa ilang paghinulsol. So ang mga tao nga naa sa Ninibe, no, ang Ninibe is napuno sa mga kadautan, napuno sa mga klase-klase nga mga buhat nga dili maayo, apan nituo sila sa mensahe ni Jonas. So nagpuasa sila, meaning wala sila nikaon mga kaigsuonan. And ang tanang tao gikan sa labing nila, gikan sa mga dato, hantod sa mga pobre, nagbiste sila sako, no? Sako ilang gibutang bangag, no? Gihimo nila sa nina. Gigisian nila ang sako, gihimo sa nina mga kaigsuonan. Ilhanan sa paghinulsol. So during this time mga kaigsuonan, kung ang ilhanan sa paghinulsol is mao ang pagbistig sako, no? And then kanang pagpuasa. In verse 10, nakita sa Dios ang gibuhat nila ug nakita niya ang nga gibiyaan nila ang ilang daotang pagkinabuhi. Busa wala ipadayon sa Dios ang iyang laraw ug wala niya ipahamtang kanila ang makalilisang nasilot. So nakita sa Ginoo nga ang mga tao nagpuyo sa Ninibe na sila ipagbago, gibiyaan nila ang ilang mga daotang mga binuhatan, no? Kasi klase nga mga daotan, magisgot kag klase-klase ang mga daotang binuhatan pero daghan na, no? Pagpanapaw, pagsugal, pag-inom, sa klase pagpangawat, pagpatay, no? Ug daghang klase nga mga kadautan ilang ginahimo dito. Grabe kang linig na lugar. Apan nituo sila sa mensahe nga gidala ni Jonah at para sa mga katawhan dito sa Nineveh. So in chapter 4 verse 1, wala malipay niini si Jonas ug nasuko siya. Busa nangutana siya sa Ginoo, dili ba giingnan ko na ikaw sa wala pa ako moanhi nga mao gayud kini ang imong buhaton? Mao man gani nga mikagyo unta ako ngadto sa Tarsis, no? Wala tagaig silot ang lugar sa Ninive, apan wala malipay si Jonas mga kaigsuonan. Wala siya nalipay nga wala tagaig silot ang mga katawhan nga nagpuyo sa Ninive kay napuno gud sa kadautan ang maong lugar. So ana siya, wala malipay niini si Jonas ug nasuko siya, suko Jonas. Busa nangutanan siya sa Ginoo, dili ba giingnan ko na ikaw sa wala pa ako moanhi nga mao gayud kini ang imong buhaton? Mao man gani nga mikagi unta ako ngadto sa Tarsis. Nahibalo ako nga ikaw Dios nga maluluyon, mapailubon kanunay ug andam sa pag-usab sa imong laraw. Huh? So apan nibawi po si Jonas mga kaigsuonan. Ana siya, nahibalo ako nga ikaw Dios nga maluluyon. So walay nahimo si Jonas kay nituo ang mga tao sa iyang mensahe ug nga nibalik sa pagpangalagad ang mga katawhan dito sa Ginoo, no? Ang mga katawhan nituo sila sa Dios. And then nahibalo si Jonas nga ang Dios is maluluyon, mapailubon kanunay ug andam sa pag-usab, no, sa iyang laraw. Naagyoy mercy ang Dios. God is full of mercy and full of love mga kaigsuonan. So mao kana nga naluwas ang mga katawhan dito sa Ninive pinaagis kinabuhi ni Job, no? So many times God calls us to do something difficult, no? Naay times yun talagang sa kasagaran ang Dios
nagatawag ka nato nga buhaton tag mga something difficult task to do, to serve, forgive, witness, or in trust him in uncertain situations, no? Kanang mga uncertain nga mga situations sa kinabuhi nga ana ang Dios nga mosalig gyapon ta niya. Kami na to, pildi na, tinaw na to, apiki na, but gusto sa Ginoo nga mosalig gyapon ta niya in uncertain situations, mga bad circumstances. Like Jonah, we may hesitate or try to avoid God's will. No? Hesitate ta nga mo follow sa kabubuton sa Dios. But true peace comes not from running away, but from surrendering and obeying Him. Ang tinud-anay nga kalinaw mga kaigsuonan is not running away, but from surrendering and obeying Him. No? Dili ta mo dagan palayo. Kaya ang tinud-anay nga kalinaw mga kaigsuonan is not running away, but surrendering and obeying Him. Nanglan nga natay pag-surrender ug mo tahod ta sa Ginoo, mo obey ta sa mga mando sa Dios diri sa atong tatag sa kinabuhi, no? Because everyone, each one of us na atay mga kasi-klaseng mga purpose anong nabuhi pa ta diri sa kalibutan, no? Ang toothbrush man gani kabalo sa siyang purpose nga mulimpyo sa ngipon. How much more kita tao, no? Mabuhi lang kuan na banta na atas kalibutan, di pa katawo ta, ayun, eskwela ta, makatrabaho ta, makaminyo ta, then natay kagulang nga family, natay income, and then matigulang ta, mamatay ta, mao lang ba ang ato ang purpose mga kaigsuonan? So dili mga igala, no? Ang ato ang pinaka great purpose anong nabuhi ta sa kalibutan is to serve God, to obey, to obey the to obey God and to praise Him, no? And to spread the gospel, no, about salvation mga kaigsuonan, no? Gospel is na Dios nga natawo sa kalibutan, na Dios nga nagsangyaw sa mensahe tungod sa gingharian, may tungod sa kaluwasan, ug na Dios nga gilansang sa cross, at after 3 days nabanhaw ang Dios mga kaigsuonan. So that is the gospel na atong isangyaw mga kaigsuonan. So true peace comes not from running away, but from surrendering and obeying. Surrender ta sa Ginoo. No, unsa may mga plano na to, unsa may atong mga ambition in life, mga pangandoy na to, submit na to sa Dios. No? Kanang mayunta nga follow your dreams. Wala man na sa Bible mga kaigsuonan. But submit na to sa Ginoo ang atong mga pangandoy, ang atong mga damgo aron tagaan kani og maayo nga kuan sa Dios, tagaan og maayo nga kahinatnan, no? Maayo ang ato ang pag-aagian, tagaan tag maayong future sa Ginoo, because our plans, the plan of the Lord is higher than our plans, and His thoughts are higher than our thoughts. Muna nga mas labaw pa ang plano sa Dios kaysa sa ato. No, we are just like a clay, no? And the Lord is the potter. Siya mo'y nag-design kanato. Walay clay nga moingon nga gusto ko mahimong espada. But ang potter mo'y magbuot. Siya mo'y mag-design sa ato ang kinabuhi. Di ta kabuot kung himuon ta niyang tasa, himuon ta niyang kulon, himuon ta niyang yahong, no? So inana ang usa ka clay. So we will submit to God kay ang plano sa Dios atong kinabuhi is maayo man, no? So practical lessons from Jonah. Una, God's plans cannot be escaped. God lovingly pursues His children even when they stray. So ang una mga kaigsuonan is ang plano sa Dios is di kita ka-escape. Because God lovingly pursues His children even when they stray. I-pursue gid sa Ginoo ang iyang plano diha sa imong kinabuhi. Saan pag mopalayo ka, no? So mo na yung mga lesson kuha naton sa kinabuhi ni Jonah. Ikaduha, disobedience brings consequences.
Ang pag-disobey mga kaigsunan ay mga consequences. Una, Jonah's choice lead to a storm but God used it to draw him back. So, ang pag-disobey ni Jonah mga kaigsunan na ay consequence sa mga atong storm nga ilang uh, na natagbuan nila during sa pagsakay nila barko. Ito nga, during sa pagsakay sa barko, sa pagsakay ni Jonah sa barko na storm, abot ito sa, so, gihimo to, gigamit to sa Ginoo aron makabalik si Jonah. So, mga katoy gihimo nga pamaagi nga si Jonah makaadto gyud sa lugar sa Ninive. Kaya ni-escape naman siya. Instead sa Ninive padulong, but nipliti siya dito sa Joppa, pliti sa barko padulong siya sa Tarsis. Gilikayan niya ang lugar sa Ninive. Then ikatulo, God is a God of second chances. Ang Dios is Dios siya nga na ay naghatag sa tsansa, second chances sa atong kinabuhi. Because He's full of mercy and full of love. So Jonah received another opportunity to fulfill God's calling. Si Jonah naka-receive og another opportunity mga kaigsunan nga ma-fulfill niya ang pagtawag sa Dios sa God's calling. Na mahimo siyang mag-preach siya, magmensahe siya dito sa lugar sa Ninive. Opat, God's mercy is for everyone. Ang kaluoy sa Dios is para kanatong tanan mga kaigsunan. Even the wicked city of Nineveh experienced God's forgiveness when they repented. No, ang lugar sa Nineveh grabe ka wicked nga lugar, but naka-experience sila God's forgiveness because of the repentance. Nagkapasayloan sila mga sala, naghinulsol sila mga kaigsunan, nagsanina sila sako, nagpuasa sila, nagrepent sila, kay nasayod sila mga makasasala. Kung dili sila magbago na ay mga trahedya nga matabo sila ang lugar. So mo kato nga nagrepent sila sa Ginoo. So encouragement for this evening, salvation is of the Lord. No, ang kaluwasan mga kaigsunan is naagid sa Dios in Jonah chapter 2 verse 9. Kay nahitabo ito nga kung wala nagrepent ang mga katawhan, so mahitabuan sila og kanang dako nga trahedya na ipahamtang sa Ginoo sila ang syudad, sila sa mga katawhan nga nagpuyo sa Ninive. So nagrepent man sila, nga sila kapasayloan, naghinulsol sila. So gitagaan sila kaluwasan sa Ginoo nga naluwas sila sa maong silot nga ipahamtang dito sa ilaha. So no matter where you are today, God is able to restore, guide, and use your life for His glory. When He calls, respond with faith and obedience, knowing that His will is always best. No? Sila asa ka karon mga kaigsunan, asa kagibutang sa Ginoo diri sa kalibutan, God is able to restore you. No? Kung sa may mga nahitabuan nimo, sa may na-experience nimo nga mga bad circumstances, mga kagulanan, mga kasakitan, no? I-restore ka sa Ginoo. And He will guide you, tagan kag guidance sa Ginoo, and use your life for His glory. Gamiton ka sa Dios para sa iyang kahimayan. When He calls, respond with faith. So kung tawgon ka sa Ginoo, respond ta nga naay pagtuo. And obedience, knowing that His will is always best. Ang will sa Ginoo mga kaigsunan, ang kabubuton sa Dios is always the best. No kana nga kung tawgon ka sa Dios, no, we will respond with faith. So salamat ta sa mong mensahe karong kagabion tungod sa kinabuhi ni John. I hope na tayo makatunan mga kaigsunan. Let us pray. Lord God, salamat Ginoo sa mensahe. Bless ka tong mga pulong Ginoo, mga katong sa panalangin sa mga kaigsunan na makakitaan ng video maybe next year, next week, or maybe 5 years from now. Bless ka nga pulong na paninipon Ginoo nga
hatag og kabaguhan sa itong mga kaigsuonan na mo repent sila, mutuo sila sa Ginoo o tagaan sila kaluwasan sa Ginoo, pinaagi sila ang pagtuod diha sa Dios. Lord God, laking mahimo Ginoo kanang panabang, bless ang pagpangatulog karong gabion. Ligo na kami kanunay, tagay kami good health Ginoo. Naman I pray sa mga kaigsuonan na naay mga gipangagian nga depression, mga kagul-anan, mga kasakitan, bad circumstances, dili maayong kahimtang sa kinabuhi na mga balatian. I pray for healing, O Lord Jesus. Kapa sila, ligo na sila, bati ka nilang ikaw, wala nang kabiya ka nila apan ikaw, naghatag og kaayuhan, diya sila sa mga kinabuhi. Lord God, salamat Ginoo sa pagminaw, pagtubag sa mga ginapang-ampo, dungog himaya nga nabalik kanimo in Jesus name. Amen and amen. So God bless and good evening kanatong tanan.